Si Annabella ni Magdalena Halandoni, isinalin sa Pilipino ni Corazon D. Villarreal. Si Annabella ay isang maikling kwentong isinulat ni Magdalena Halandoni, kilala bilang Grand Dame of Hiligaynon Literature at kabilang sa koleksyon niyang Hinugpong nga mga sugilanon noong 1936 hanggang 1938. Isinalin ito sa Filipino ni Corazon D. Villarreal noong 1974 upang mas maunawaan ng mas nakararami. Ito ay pumapatungkol sa pag-ibig na hinamon nag-agwat sa estado ng buhay at kayamanan, ngunit manaig ang kapalaran at wagas na pagmamahal. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o pangalan, kundi sa katapatan ng puso. Ang mga tauhan at ang sinasagisag nito. Si Annabella, ang pangunahing tauhan, dalagang mula sa kahirapan na naging mayaman, nagpapakita ng wagas na pag-ibig at kababaang loob. Tito Navarro, iniibig ni Annabella, tapat at mapagbahal na biolinista na naging matatag para sa kanyang pag-ibig. Doña Julia, ina ni Tito Navarro, umahadlang sa pag-iibigan ng magkasintahan dahil sa agwat ng estado sa buhay. Don Juanzo Navarro, ama ni Tito, ang mayaman at iginagalang na tao. Ina ni Annabella, nagpalaki at gumabay kay Annabella sa marangal na pamumuhay at tamang pagpapahalaga. Don Eduardo, tunay na ama ni Annabella, nagdala ng pagbabago sa kapalaran ni Annabella sa pamamagitan ng iniwang kayamanan. At ang ikahuli, si Lirio Aguilar, pinsan at nabigong manliligaw ni Annabella, ang tumulong na magkita si Tito Navarro at Annabella. Lubhang maliwanag ang buwan, sapagkat gabi ito ng pagsilang ni Jesus. Nagdaos ng engranding salo-salo ang pamilya ni Don Juanzo Navarro sa kanilang malapalasyong tahanan. Puno ng kasayahan at liwanag ang bahay, lalo na nang dumating ang tanyag na pangkat ng mga awit upang magbigay aliw sa mga panauhin. Sa gitna ng mga awit, namumukod tangi ang kagandahan at tinig ni Annabella, isang simpleng dalaga na may pambihirang ganda. Kahit nakasuot lamang ng puting blusa na may pulang guhit at walang alahas, nahigitan pa rin niya ang karangyaan ng mga panauhin. Agad na nahumaling kay Annabella si Tito Navarro, ang nag-iisang anak at tagapagmana ng pamilya Navarro. Matapos ang pagtatanghal, hiniling ni Tito na muling umawit si Annabella habang siya ay tumutugtog ng biolin. Nang matapos, umalingaw-ngaw ang palakpakan, tanda ng paghanga ng mga panauhin. Ngunit sa likod ng kasayahan, nanginit-ngit sa galit si Doña Julia, ang ina ni Tito, dahil hindi niya matanggap na ang kanyang anak ay nahulog ang loob sa isang hamak na mang-aawit. Pagkaalis ng mga awit, kinausap ni Doña Julia si Tito Navarro at mariing tinutulan ang kanyang pag-ibig kay Annabella. Nais niyang ang mapangasawan ng kanyang anak
ay mula sa isang mayamang angkan na higit sa kanilang kayamanan at pangalan. Ngunit ipinaglaban ni Tito ang kanyang damdamin. Sinasabing pantay-pantay ang lahat sa kamatayan at hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kayamanan. Labis itong ikinagalit ni Doña Julia, kaya't mahigpit niyang ipinagbawal sa anak na muling makipagkita kay Annabella. Sa kabila ng pagpabawal, lihim na dumadalaw si Tito kay Annabella. Isang gabi, nangharana siya sa ilalim ng malabay na punong akasya. Lumabas si Annabella at pinapasok niya si Tito, at sa kanilang pag-uusap, inamin niya ang pangamba at hiya sa kanilang magkaibang kalagayan. Ipinahayag niya na sila'y mahirap at ang tanging maipamamana ng kanyang ina ay isang marangal na pangalan. Ngunit tiniyak ni Tito na mahal niya si Annabella higit pa sa anumang Diyos o kayamanan. Pinawi niya ang luha ng dalaga at nangakong hindi siya iiwan. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Annabella ng isang sulat mula kay Tito. Sa sulat, nagpaalam siya dahil napilitan siyang sumunod sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na magtungo sa Amerika upang paghusayin ang pagtugtog ng biolin. Hindi niya nagawang magpaalam ng personal dahil sa matinding sakit ng loob. Nang mabasa ang sulat, napaiyak si Annabella na parang isang batang walang muwang. Pinayuhan siya ng kanyang ina na kalimutan na si Tito at tanggapin na hindi sila pareho ng mundo. Ngunit hindi magawa ni Annabella na limutin ang kasintahan. Makalipas ang 5 taon, nagbago ang kapalaran ni Annabella. Mula sa pagiging isang hamak na mang-aawit, siya ay naging kilala at ginagalang bilang nag-iisang anak at tagapagmana ng yumaong Don Eduardo Aguilar, isang mayamang Kastilang mangangalakal. Noon pa man, iniwan sila ni Don Eduardo upang makipagsapalaran, at sa kanyang pagkamatay, iniwan niya kay Annabella ang lahat ng kanyang kayamanan. Ngayon, si Annabella ay naninirahan sa isang marangyang tahanan sa Maynila at kinikilalang isa sa pinakamagandang dalaga sa buong silangan. Dahil sa kanyang kagandahan at yaman, maraming mga don at donya ang nag-alok ng kanilang pag-ibig. Isa sa mga pinakamasgasig ay ang kanyang pinsan na si Lirio Aguilar, na pamangkin ng kanyang ama. Gayunpaman, tinanggihan ni Annabella ang lahat, kabilang ang kay Lirio, sapagkat ang kanyang puso ay nananatiling kay Tito. Nang tanungin siya ni Lirio kung sino ang kanyang minamahal, tumanggi siyang sumagot at napaluhan na lamang habang inaalala ang 5 taon na hindi sila nagkikita ni Tito. Isang gabi, nakarinig si Annabella ng pagtugtog ng biolin mula sa isang hotel sa tapat ng kanilang bahay. Ang himig ay pamilyar, katulad ng mga kundiman na tinitugtog ni Tito noon. Lalong sumidhi ang kanyang pananabik at pangulila sa binata. Muling dumating ang Pasko ng pagkatao. Dumating muli ang Pasko ng pagkatao. Nagdaos ng isang marangyang salo-salo si Annabella sa kanilang tahanan. Sa kasiyahan, ipinakilala ni Lirio ang isang dalubhasang biolinista na kagagaling lamang mula sa Amerika. Laking gulat ni Annabella nang marinig ang pangalan ng ipinakilala, si Ginoong Tito Navarro. Nang makita niya si Tito, bumalik ang lahat ng alaala. At matapos ang masigabong pagtugtog ni Tito, lumapit siya kay Annabella. Puno ng luha ang kanilang mga mata habang nagtagpo ang kanilang mga kamay.
Ipinahayag ni Annabella, "Tito, hindi kita kailanman nalimutan." Sagot naman ni Tito, "Bella, mahal pa rin kita at ikaw lamang ang laman ng aking puso." Sa kapistahan ng tatlong hari, ikinasal sina Tito at Annabella sa harap ng kanilang mga kaanak at kaibigan. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo sila sa kanilang tahanan upang mag-alay sa Niño Jesus, simbolo ng kanilang dalisay at walang hanggang pag-ibig. Habang nagdiriwang, dumating ang isang utusan na may dalang sulat mula kay Doña Julia. Sa sulat, buong puso siyang humihingi ng kapatawaran kay Annabella at inamin ang pagkakamali sa paghuhusga noon. Napagtanto niyang ang hamak ay maaring maging dakila at ang mapagmataas ay maaring bumagsak kung iyon ang itinakda ng kapalaran. Naluha si Annabella habang niyayakap ang sulat ng biyanan. Mahigpit naman siyang niyakap ni Tito Navarro. Sa harap ng Niño Jesus, nangako silang pananatilihin nilang wagas at walang hanggan ang kanilang pag-ibig, tulad ng liwanag at pag-asa na dala ng kapistahan ng tatlong hari. At ito ang kwento ni Annabella ni Magdalena Halandoni.